Hello mga kasenyor, welcome to Malolos, Bulacan, ang cradle of the Philippines, sa pinakamasaysayang lugar dito sa Pilipinas. Today, samahan niyo ko at papasyalan natin ang ilan sa mga makasaysayang lugar dito sa Malolos. Mga heritage sites, historical site, ancestral houses, at ilan pa sa mga itinatagong ganda ng Malolos. Kaya tara na, samahan niyo ako as we explore one of the first capital of the Philippines, ang bayan ng Malolos. Let's go! Hello mga kasenyor, nandito tayo ngayon sa Pasay at ang aking biyahe na papuntang Malolos ay nag-umpisa dito. Papakita ko sa inyo kung paano pagsakay sa public transportation para makarating ng Malolos. Kaya tara na! Sakay na tayo ng LRT. Bili muna tayo ng ticket. MRT pala. Ticket na tayo and we're going to North Avenue. North Avenue Station. Dito tayo kukuha ng masasakyan papuntang Malolos. Ingatan sa baba yung mga bus. Kaya tayo biyaheng Malolos. Yun ang sasakyan natin. So, nakadali. Papuntang Malolos.
Robinsons, and then lakad lang tayo papunta sa Baraswing. Malakad tayo na konti, nagkamali tayo na baba. Dapat pala dito tayo baba, hindi doon sa Robinsons, pero okay lang yan. At least nakita natin kung tinatapos na bagong North-South Commuter Rail na bubuksan ng Manila to Malolos. Very important yan even during the Spanish time. Dahil noong 1892 tapos na yung tren na yan. At yan ang ginamit ng mga ilang miyembro ng Malolos Convention para makarating dito. Dito tayo sa baba. So bago tayo pumasok, may nakita akong Jollibee. Magja-Jollibee muna tayo. Malolos City proper, and then sa kanan may Jollibee. Yata. Meron nga. Jollibee muna tayo. Jollibee, merienda. Nakapag-breakfast na tayo. We just finished lunch dito sa Jollibee at nagpalit na rin tayo ng ating quick dry na Barong Tagalog. So papunta na tayo doon sa bayan mismo ng Malolos. Ito yung istasyon ng tren ng Malolos. Magiging hanggang dito muna yung North-South Commuter Trail. At yan din sa lugar na yan, nandiyan pa yung lumang train station na binuksan noong 1892. Yan bumaba ang ilan sa mga miyembro ng Malolos Convention noong 1898. So tara, papunta na tayo ng bayan. Dito ang papuntang bayan. Pasok na tayo, papuntang Baraswing. Lapit lang, siguro mga 300-400 meters, mga less than 10 minutes walk. May mga bandera na. Bisita ni San Sebastian. Malapit lang siya dito sa may crossing. Malapit na tayo sa simbahan ng Baraswing. So ito na. Nasa kanan na natin ang simbahan ng Baraswing. So pasok na tayo. Ito na, simbahan na matagal na nating binabalik-balikan dahil bahagi siya ng ating kasaysayan. At maganda ngayon at buti walang nakaparada sa harapan. Hello mga katinyor, nandito tayo ngayon sa harap ng makasaysayang simbahan ng Baraswing, kung saan itinatag ang unang Republika ng Pilipinas noong 1899. Pagkatapos na ideklara ang ating independence sa Kawit noong June 12, 1898, nagpulong-pulong ang mga miyembro ng lahat ng mga representante sa buong Pilipinas from June to September. At pagdating ng September, binuksan ang convention dito sa Malolos na ginanap dito sa simbahan na to. Ang pakay ng convention ay buuin ng kauna-unahang konstitusyon ng Pilipinas at magtatag ng kongreso na gaganap para buuin ng konstitusyon. Hiratify din ang pagka-presidente ni Emilio Aguinaldo noong September 1898. So for 3 to 4 months, they were able to come up with the constitution, the first constitution of the Philippines. And by January 1899, dineklara ang unang the first Republic of the Philippines dito sa Malolos at inaugurate bilang presidente ng unang presidente ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. So maraming kasaysayan tayong tutuklasin dito sa Malolos. Kaya tara, samahan niyo ako at ikutin natin ang magandang bayan, siyudad na ngayon ng Malolos na naging kapitolyo ng Pilipinas noong 1898 to 1899 at hanggang 1900. Let's go!
kami ng simbahan ngayon, ang Baraswain. Dito nakinap ang ilan sa mga mahalagang parte ng ating kasaysayan. Dito pinuklama ang ginanap ang Malolos Convention, ginawa ang ating konstitusyon, at dito nagsimula ang First Republic ng Pilipinas. So we're very happy to finally be able to set foot on this very same place.
Baraswain Church. Dati noon ang Baraswain was a separate town, pati San Isabel yata. And then during the American period, kinumbay na itong tatlong town na to, Baraswain, Malolos, tsaka San Isabel, as one town. Kaya isa na lang siya. Kaya mayroon dalawang simbahan dito. At tatlo actually sa Malolos. So we just finished with the Baraswain. Papunta tayo sa Immaculate Conception, yung talagang cathedral ng Malolos. Kapag ng bahay din dito ay ang bahay ni Jose Cuangco dito sa Malolos. Ito siya. Tuloy pa rin yan yung sasakyan natin jeep mamaya. Tawag daw Kalasag. Meron bagong new star dito. Ang bahay pa rin dito yan. Another museum of Philippine political history. Dumadaan tayo sa tulay. Nakalagay 1936. Dito siya sa tabi ng ilog na very important. Ang pamahalaang bayan ng Malolos.
ito, si Emilio Aguinaldo bilang unang presidente ng Pilipinas. Dito yung palengke, and then sa dulo yung isa sa mga pinakamatandang water tank. Ayan. Gata chicharon. Yan, no? Mga sikat na pansiteria, Lola Church, Choling Pansiteria, at saka empanada. Hindi ko lang kung paano. Atin kung merong empanada. Hindi yata yung empanada, sayang. Sa pansiteria, bukas sila. So, 11:15. So, dito muna tayo sa Mabuhay Pansiteria. Order tayo ng bihon. Pero good, 2 to 3 daw yun. Pero subukan natin kainin. 175, 70 pesos. Mahilig tayo sa bihon. So, subukan natin ubusin ng good for 2 to 3 na bihon. Kanton dito sa Mabuhay Pansiteria sa Malolos. Parang ang sarap, oh. Ang dami pala. Good for 3 pala itong in-order ko. Kakayanin natin yan. Subukan natin. Mainit. Sarap. Itong tungkot ko, daming halok, daming gulay. Lumang bahay pa pala dito. Malapit sa kainan natin, Mabuhay Pansiteria. Lumang bahay pa doon, yung kulay dilaw, oh. Another beautiful old house. Building na to dating lokasyon ng Secretaria del Exterior ni Marker. Tingnan natin. Ito yung dating nakapreso dito sa may Mr. DIY. Ito na yung makabagong Malolos. May McDonald's na dyan. Ito yung simbahan. Dito tayo galing kanina. Punta tayo doon sa likod ng munisipyo. Nakapunta
Bulacan ng barbershop. Society Barbershop. Barbershop natin, papunta tayo sa likod ng munisipyo. May pupuntahan tayong tulay dyan. Yan, papunta tayo sa Tampoy Bridge, sa ilog ng Tampoy. May marker din dyan. Dati kasi dito yung sakayan, yung boat dito dumadaong sa likod ng munisipyo. Ito yung ilog Tampoy. Yan o. May bridge dito. May mga lumang bahay pa pala doon, no? Ng munisipyo. Yung tulay na 1900 din ginawa. So dito merong ano dyan, pantalan dati doon. Yung iba kasi dito nagbiyahe papunta sa Malolos Convention. Ilog ng Tampoy. So ito yung mga lumang bahay pa rin na nakita natin. Dati nung araw sabi pag tabing ilog daw may yaman yan dahil may sariling access sa ilog. Dito yung sumunod yung bahay ng ninuno ni Joey De Leon. Ang bahay ng mga De Leon. Yan. Wala siguro ng tao. Boxing nila ni Ramon De Leon. Yung ninuno ni Joey De Leon. Mga De Leon. Wala siguro ng tao. Nila ni Don Ramon De Leon. Another beautiful house nakalagay sa Italia. Sa baba ano na siya, commercial. Yung detalye ng bahay ngayon. Old house, yung Casablanca de Malolos. Next naman Gobyerno Militante Plaza de Malolos. Casa Tribunal na Malolos. Casa Tribunal de Malolos. Sa harap ng Casa Tribunal, mukhang nire-restore din.
Mansion. Ay pook kung saan ang bahay, ang paralan, kung saan ang mga kababaihan ng Malolos. Yung sinulatan ng Rizal. Saan paralan? Ito kaya yun? Ito entry. Siguro ito. Yeah, tell. Another beautiful house. Mga bahay ng mga Bautista. Kamag-anak namin to. Bistro Manoleño, home of authentic Bulacan music. Real de Santo Niño maging pangalan niya. Ganda ng restoration. Bahay na nire-restore. Ganda nito pag nagawa. May tahan ni Dr. Luis Santos 1993. So katatapos lang nating mag-ikot sa mga lumang bahay at ang dami, nagaganda ng mga lumang bahay dito, well preserved. At medyo nagutom ulit tayo, ng McDonald's tayo. And then ngayon papunta naman tayo, subukan natin sa kanyang tinatawag na karating jeepney, yung maliliit na jeepney na bumibiyahe between Malolos at saka Kapitolyo. So tingnan natin, maganda kasi ito eh. Bihira natin masakit ito. Ating jeepney, maliliit na jeep. Sila. From Malolos, sumakay tayo ng karating jeep papunta dito sa Kapitolyo. 13 pesos lang pamasahe. At ngayon nandito na tayo, naglalakad sa Kapitolyo. So maraming monumento pala. I think this is MH del Pilar. And then Gregorio del Pilar pa yun. So maraming monumento. Another statue. Ang Kapitolyo ng Bulacan ay dinisenyo ni Juan Arellano at tinatag noong 1930. So makita sa taas, 1930 yan. Another monument. So yan.
ang provincial capital ng Bulacan, dahil ang Kapitolyo ng Bulacan ay Malolos pa rin. Ng Kapitolyo, nandito yung maging train station ng Malolos. Ito na yung bago para sa North-South Commuter Rail. So ito ay manggagaling Manila at hanggang Malolos, and then eventually ito ay dadiretso ng Clark. Ito na, malapit na, sana matapos na para makapagbiyahe na ulit tayo. Hello mga ka-senior, nandito pa rin tayo sa Kapitolyo ng Bulacan dito sa Malolos. And I guess we have to end our vlog here habang nandito tayo sa Malolos pa rin. I'm very happy na ginawa natin ngayong araw na to ang pagpunta sa Malolos using public transportation. From Pasay MRT, sumakay tayo ng MRT at bumaba tayo sa may North Avenue, kung saan sa North Avenue sa may Trinoma, marami na palang van, bus at saka minibuses na papuntang Malolos. 100 pesos lang yung pamasahe at kayo ay pwede na bumaba sa may crossings, kung saan pwede kayong maglakad, sumakay ng tricycle o sumakay ng karating jeepney papasok ng Malolos proper. So ganoon yung ginawa natin, pero nag-Jollibee muna tayo, and then ginawa natin, naglakad na lang tayo pagbaba natin sa may Robinsons. And then una natin pinuntahan siyempre ang simbahan ng Baraswain. At ang ganda ngayon dahil walang masyadong tao at decorated na sila ng iba-ibang bandera dahil napaka-importante ng simbahan ng Baraswain dahil dito naganap ang pagtatatag ng unang Republika ng Pilipinas noong 1899. So dito rin nag-umpisa ang tinatawag na Malolos Convention, kung saan ang mga representante ng bawat probinsya ay nagsama-sama dito at bumuo ng kongreso at niratify nila ang pagkapanalo ni Aguinaldo bilang Pangulo ng Pilipinas. And then, ginawa din ng kauna-unahang kongreso ang pagdadrop at pagsasagawa ng kauna-unahang Constitution ng Pilipinas. And then on January 1899, tinatag ang First Republic ng Pilipinas at officially in-inaugurate si Presidente Emilio Aguinaldo bilang Presidente ng Pilipinas. So, naikot din natin ang mga museum doon sa may Baraswain Church, ang iba-ibang klaseng museum, pati museum ng simbahan. After that, naglakad-lakad na tayo papunta sa another museum, political museum na ito yung dating Casa Real. At nagpunta rin tayo sa Immaculate Conception Cathedral, kung saan dito pala nag-inaugurate si Aguinaldo. Naikot natin na ilan sa mga importanteng lugar. Napuntahan natin pati yung Nawasa Tangke, and then kumain tayo ng masarap na pancit canton doon sa classic na Mabuhay Kasenteria. Although hindi tayo nakabili ng kanilang sikat na Kaliskis Empanada. And then after that, inikot natin na maraming ancestral houses. Ang ganda dito dahil sa kami Tisuan District, well-preserved pa yung mga lumang bahay ng mayayaman dito sa Malolos. After that, nagmirenda tayo sa Jollibee. Sumakay tayo ng karating jeepney. Ito yung magandang jeepney na maliit lang siya at umiikot lang siya mula Malolos hanggang Kapitolyo. So ngayon, bumaba na tayo sa Kapitolyo at nakita natin kung gaano kaganda pa rin ang dinisenyong building ni Juan Arellano at tinatag noong 1930. So with that, I'm very happy na ngayong malapit na ang Independence Day, naikot natin ng isa sa mga importanteng lugar, naging parte ng pagiging malaya ng mga Pilipino. So, at ito ang bayan, ngayon ay city na ng Malolos. With that, maraming salamat sa panonood. Travel while you can. Until our next vlog,
See you soon.